Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to 3 John verse 9 hanggang sa verse 10. Isang chapter lang po ang 3 John. 3 John verse 9 hanggang sa verse 10. At para sa ating mga bisita, tayo po ay nagsasagawa ng expository series on the Epistle of John. And we are now in his third epistle, verse 9 and verse 10. Ang sabi po dito, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, ngunit hindi kami tinatanggap ni Diotrephes na nagnanais maging pangunahin sa kanila. Kaya't pagdating ko riyan ay ipapaalala ko ang kaniyang mga ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi pa nasisiyahan sa ganito. Hindi niya tinatanggap ang mga kapatid at hinahadlangan ang mga nagnanais tumanggap sa kanila at pinapalaya sila sa iglesia. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Si Apostle John, tinagurian na Apostle of Love. Ang kaniyang mga pananalita ay madalas gentle, punong-puno ng expression of love and heavenly vision. Nakita natin ito sa expository series natin sa 1 John at saka sa 2 John. Pero sa ating teksto ngayong gabi, mga kapatid, mga kaibigan, ang pen or ang lapis ni ano ba nang ginamit niyang panulat at that time ay naging scalpel. Ang ibig sabihin ng scalpel ay yung operation apparatus ng doktor na hihiwain po ang isang bukol para ma-biopsy po ito. Yun po ang nangyari sa pen ni Apostle John sa kanyang portion ng kanyang liham ngayon. Nagsasagawa po siya ng theological biopsy sa isang pastor na ang pangalan ay Diotrephes. Si Diotrephes ay isang abusive and tyrannical pastor. Kung bakit siya ay naging pastor at kung paano siya naging pastor ay hindi po natin alam ang kwento dahil silent po ang Biblia patungkol dito. But kung atin pong pag-aralan ang pag-recognize ng mga pastors sa New Testament, makikita po talaga natin that this is a tragedy of ecclesiastical discernment. Itong portion ng liham ni Apostle John ay nagpapaalaala sa atin na habang ang office ng pagiging pastor ay isang mataas na calling, ang occupant nito, ang pastor, ay kinakailangang maging alipin. Hindi po siya Panginoon, hindi siya sovereign. At ang Biblia po ay hindi po wina-whitewash, hindi po sinasanitize ng Biblia ang church life. Nagbibigay po ito ng diagnostic tool upang ma-identify po natin ang spiritual pathology. At hindi po tinatago ng Biblia ang kwento patungkol kay Diotrephes. Niloob ito ng banal na espiritu na maisulat ito for our learning para ang iglesia ngayong taong 2026 and even beyond ay matuto mula sa buhay ni Diotrephes. Gaya ng sinabi po ni Martin Lloyd-Jones, sinabi po niya, the greatest danger to the church is not from the outside. It is always from the within, the pride of man. Kaya ang tema po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi is that ang local church ay kailangan pong magwardyahan laban sa espiritu ng self-preeminence, yung gustong maging pangunahin sa lahat. At kailangan pong magkaroon ng iglesia ng biblical discernment, congregational accountability, at pagpapasakop sa katotohanan ng Biblia. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Una, the anatomy of the tyrant. Pangalawa, the weaponization of the keys, susi. At pangatlo, the necessity of public exposure. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Dumako na po tayo sa unang punto. The anatomy of a tyrant. Ang Greek word na ginamit dito patungkol kay Diotrephes na nais daw niyang maging pangunahin sa lahat is philoprotion. Yun ang sinasabi po ng verse 9. Ang sabi po dito, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia.
Ngunit hindi kami tinatanggap ni Diotrephes na nagnanais maging pangunahin sa kanila. In-identify po ni Apostle John ang problem. Ano po ang problema ni Diotrephes? Ang problema ni Diotrephes ay kayabangan. Nais po niyang maging sentro ng attraction. He likes to put himself first. Diotrephes was driven by the love of preeminence. At gaya ng sinabi ko po kanina, yung Greek word na philoprotion ay nangangahulugang someone who loves to be the first. And this is the polar opposite of the mind of Christ. Opposite ito sa mind ng ating Panginoon, gaya ng na-articulate sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang sa verse 8. Please turn there. Philippians chapter 2, verse 5 hanggang sa verse 8. Ang sabi po dito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kaniyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Nakita po natin, si Hesus Kristo ay ibinaba niya ang kaniyang sarili, but Diotrephes wanted to become the first. He loved to be preeminent. Ang kayabangan po, master sin po ito. Ito yung pinaka-master sin sa fallen humanity. Gaya ng sinabi po ni James Smith. Ang sabi po ni James Smith, pride is the shirt of the soul. Ipapaliwanag ko po mamaya yung shirt. Pride is the shirt of the soul. Put on first and put off last. It is a weed that grows in the best soil. Now, nung kapanahonan ni James Smith, 19th century, ang shirt, ito po yung pinaka-innermost na damit. The one that touched the skin directly. At ang point po ni James Smith is about the chronology and closeness of pride. Put on first. Pride was the original sin. Ang kayabangan po ang pinakaunang kasalanan sa buong universo. Si Lucifer ay nagnanais na maging Diyos. He wanted to occupy the throne of God. At ang pinakaunang kasalanan ng humanity ay ang pagnanais na maging katulad ng Diyos. And before we ever commit an act of theft, before we ever commit the sin of murder or pagsisinungaling, meron na pong kasalanan ng kayabangan. The belief that our will is superior to God's. Ito ang pinakaunang garment or damit or yung undershirt ng fallen soul. At ito yung pinakauna po nating naisuot dito sa mundo. It reaches for in the morning of its existence. And then ang kayabangan, ang pinakahuling kasalanan po na matanggal po sa atin kahit sa mga Christians. Put off last. Pride is the persistent sin. Kaya ang warning po ng manunulat is that kahit ang mga mature Christian ay inaatake po ng kayabangan. Maaring ang isang Christian ay hinubad na po niya ang coat ng paglalasing or hinubad na niya ang cloak of outward profanity katulad ng pagmumura or katulad ng panunood ng malalaswang panoorin. Maaring sa early stage ng kaniyang sanctification ay nahubad na niya ang mga bagay na ito sa biyaya ng Panginoon. Pero ang kayabangan, it is the innermost garment. Maaring ikaw ay napaka-seasoned na anak ng Diyos. Ikaw ay seasoned theologian or kahit ikaw ay nagiging martyr, pero nandirito pa rin po ang shirt ng kayabangan na kumakapit sa balat mo. Ito ang pinakahuling kasalanan na mamamatay sa isang mananampalataya. And we only truly undress from it when we are clothed in the white robes of
glorified immortality. Ang isa pang paghahalintulad sa kayabangan ay para daw itong weed, damo, na tumutubo kahit sa best soil. And perhaps ito yung pinaka-terrifying insight ni James Smith, mga kapatid, mga kaibigan. Kadalasan sa mga damo ay tumutubo sa mga lupa na neglected, mga lupa na hindi po na-keep. Pero ang pride ay tumutubo po sa lupa na mataba, fertile. Pride is a religious weed. Pride doesn't just grow in the heart of the criminal. Ang kayabangan ay wala, hindi lang yan nasa puso ng isang kriminal. Ang kayabangan ay nasa puso kahit sa pinaka-mature na believer in the Lord Jesus Christ. If you pray more than others, ito kung ikaw ay nagdarasal or madasalin kaysa sa iba, ang kayabangan ay bumubulong sa iyo, napakabanal mo naman. Very good. At kung ikaw ay generous, ikaw ay mapagbigay kaysa sa iba, ang kayabangan ay bumubulong din sa puso mo at nagsasabihing, wow, napaka-generous mo naman. And if you are humble, ang kayabangan ay bumubulong din sa puso at isipan mo to make you proud of your humility. When a church is growing, at marahil ang church ni Diotrephes ay isang growing church, maraming mga members. When a church is growing, the best soil of the gospel success ay magiging perfect environment para sa damo ng kayabangan na sumasakal sa katotohanan. And it takes the very gifts God gave us, intelligence, leadership, gift of speech, at gagamitin ito bilang isang instrumento ng kayabangan. Kaya tayo po ay mag-ingat. Ayon pa kay John MacArthur, wala pa talaga daong instance na siya ay tumayo sa pulpito at hindi po siya nag-wrestle sa kayabangan, lalong-lalo na after ng pangangaral ng salita ng Diyos na maraming lumalapit sa kanya na, Pastor, napakagaling mong mag-preach, napakaganda ng message. Ang kayabangan ay kailangan po talagang bunutin palagi. Katulad ng sinabi po ni Richard Baxter, ang sinasabi po niya, pride is a sin that follows to the very pulpit. Ito na po yung pinaliwanag ko po na sinabi ni John MacArthur sa ilang taon po niya na pangangaral ng salita ng Diyos nung siya ay nabubuhay pa. Wala talagang instance na hindi siya nag-struggle sa kayabangan. And it is indeed a struggle because God is opposed to the proud, but He gives grace to the Bible. At ang kayabangan ay tumutubo sa good soil. Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, habang buhay pa po tayo, hindi po natitigil ang mortification. Ang pagsupil natin sa kasalanan, hindi sa pamamagitan ng ating kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng pagtulong ng banal na Espiritu. Hindi po natin pwedeng sabihin, naabot ko na ang level ng maturity, naabot ko na ang biyaya ng Diyos na wala na akong kayabangan. You cannot say that. Hindi po talaga yan maaring masabi. The moment na sasabihin mong, hindi na ako mayabang ngayon, you are already acting as a very proud person. Kabaliktaran po niyan, mga kapatid, mga kaibigan. The more na lumalago ka sa biyaya, the more na ang kayabangan ay umaatake sa iyo. At magiging platform yan for self-glory. Kaya mag-ingat po talaga. Mag-ingat sa kasalanan ng kayabangan. Si Diotrephes, pastor as he was filled with pride and he was driven by the desire to be first at all times. He was driven by the desire to have prominence in everything. And he even rejected the apostles. Nireject niya si Apostle John. At anong mangyayari kung i-reject ng isang tao ang apostle? To reject the apostle is to reject the Christ who sent them. Si Kristo po ang nagsugo sa mga apostles. Well, wala na po tayong living apostles ngayon, pero we have the apostolic writings sa salita ng Diyos. Luke chapter 10 verse 16. Ang sabi po dito, Luke chapter 10 verse 16.
Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang nagsugo sa akin. Sa pagtakwil ni Diotrephes kay Apostle John at sa iba pang mga apostles, tinakwil na rin niya ang ating Panginoong Hesukristo. Nakakatakot. Pastor po siya. Pero tinakwil niya ang apostle, tinakwil niya pala ang ating Panginoong Hesukristo. That is really the height of pride. Diotrephes is an example of an abusive, prideful, and tyrannical leadership. Proverbs chapter 16 verse 5. Nasabi po dito sa Proverbs 16 verse 5, and this is a warning. Bawat palalo sa puso sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Iyong asahan, hindi siya maaring hindi parusahan. So, isa lang ang maaring maasahan sa taong mayabang. Hindi daw maaring hindi siya parusahan. Pero ang tanong dito, mga kapatid, mga kaibigan, paano naging pastor si Diotrephes? Paano siya naging pastor? Now, please be reminded na si Diotrephes ay hindi po nahulog mula sa langit upang naging pastor sa iglesia ni Gaius na sinulatan po ni Apostle John. Hindi po nahulog si Diotrephes mula sa langit kaya siya ay naging pastor doon. Nirecognize po siya ng congregation initially. Kinilala po siya ng congregation na maging kanilang pastor. That is the biblical process. And here is a very sobering warning. Ang isang church na kulang sa discernment, nagkulang sa discernment sa kanilang pag-vote ng magiging pastor, will suffer in the pew. At gaya ng sinabi ng ating Confession of Faith, chapter 30, paragraph 9, elders must be chosen by a vote of the congregation, or pastors must be chosen by a vote of the congregation after the period of prayer and fasting. Ito ay nagsisilbing safety net upang hindi tayo padalos-dalos sa pag-recognize ng isang tao para maging pastor. And we should not look for character. We should rather look for character over charisma. Dapat tingnan po natin ang character over charisma. And that leads us to the second point of our meditation tonight, the weaponization of the keys. Si Diotrephes, ginagawa niyang weapon ang kaniyang opisina bilang pastor. Ang sabi po ng verse 10, kaya't pagdating ko riyan, ay ipapaalaala ko ang kaniyang mga ginawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. At hindi pa nasisiyahan sa ganito, hindi niya tinatanggap ang mga kapatid at hinahadlangan ang mga nagnanais tumanggap sa kanila at pinapalaya sila sa iglesia, ini-excommunicate, tinanggal sa membership. Kung ang kayabangan ang naghahari po sa pulpito, ang mga susi ng kaharian ay magiging sandata ng digmaan. Si Diotrephes ay nakagawa ng tatlong kasalanan na binanggit ni Apostle John dito. Slander, inhospitality, ayaw niyang tumanggap ng panauhin, ayaw niyang tumanggap kay Apostle John, and tyrannical excommunication. Tyrannical, yung hindi sumang-ayon sa kanya, ay ini-excommunicate niya sa church, tinatanggal sa membership. Unahin po natin ang unang kasalanan ni Diotrephes, the sin of slander. Ang ginamit po na word sa Greek language is wicked nonsense. Ang ibig sabihin, ang speech po ni Diotrephes ay morally evil and empty of truth. I could imagine that he gaslighted the Apostle John. Kung ang isang leader ay hindi po makaka-refute sa doctrine or sa message, ano ang ginagawa niya? He resorts to character assassination. Character assassination. That was what Diotrephes did. Ayon pa kay Charles Simeon sa kaniyang aklat patungkol sa kayabangan, a proud man is always a slanderer.
He seeks to build his own reputation upon the ruins of another's. Ulitin ko, ayon pa kay Charles Simeon, a proud man is always a slanderer. He seeks to build his own reputation upon the ruins of another's. Ginawa niya yung weaponized membership, and this is the most dreadful part of Diotrephes' tyranny. Pinupulis po ni Diotrephes ang hospitality ng iba. Ayaw niyang tumanggap ng panauhin, ayaw niyang mag-exercise ng hospitality, at yung mga members ng church na nais mag-exercise ng hospitality at tanggapin yung mga missionaries or yung mga messengers from the Apostle John, pinupulis po ni Diotrephes. At kung talagang ginagawa nila ang salungat sa gusto ni Diotrephes, ay inexcommunicate niya, tinanggal mula sa membership ng iglesia. At ang kanilang kasalanan, they just simply obeyed the Bible. This was whimsical tyranny. Ito yung ayon pa sa 1 Peter chapter 5 verse 3, this is lording over the flock. At kung ginagamit po ng pastor ang discipline para sa personal vengeance or personal na paghihiganti, hindi po siya shepherd. Siya po ay isang lobo. Siya ay isang wolf. Kaya ang sabi po ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 5, ang sabi po niya dito, gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Purihin po ang ating Panginoon. At pangatlo at panghuling punto, the necessity of public exposure. Hindi po sinasabi ni Apostle John na, sige, pag-pray ko na lang si Diotrephes, sana itigil na niya ang kanyang ginagawa. No, hindi yan ang sinabi ni Apostle John. Meron siyang apostolic authority. Ang sabi niya, I will bring up what he is doing. I-expose po ni Apostle John. Hindi po ito gossip, hindi po ito slander, kundi ito po ay justice. Ang isang leader na nagkakasala publicly and tyrannically, kailangan pong i-rebuke publicly gaya ng ginawa gaya ng gagawin ni Apostle John kay Diotrephes. At yun din ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 20. Now, please be reminded na ang accusation ay kailangang merong overwhelming evidence. Not rumors. Not rumors. Kailangang merong overwhelming evidence. Kailangang lifestyle talaga ito ng isang tao. Hindi po rumors. Hindi yung pasa-pasa lamang na kwento na ganito si pastor o ganito si ganyan. But when the evidence is clear, gaya ng kaso ni Diotrephes, the church must not be paralyzed by niceness. Hindi po dapat maparalyze ang church. Kasi meron pong limit ang authority ng pastor. Ang pastor, according to the Bible, is an under-shepherd. At ang kanyang authority ay delegated. At ang authority ng pastor ay conditional. He is contained by the Word of God. Para lang isang police officer po, mga kapatid. Ginagamit po ng police officer ang kanyang authority mula sa badge na kanyang suot-suot at mula sa batas. Pero kung gagamitin ng pulis ang kanyang baril upang magnakaw at upang mang-threaten ng ibang mga tao, hindi na siya officer. He is no longer an officer. He is already a criminal. Si Diotrephes ay merong badge ng office of the pastor, but he was violating the law of Christ. At dito po pumapasok ang duty ng mga members ng church, duty ng mga tupa. You are called to follow your leaders as they follow the Lord Jesus Christ. And if a leader stops you from doing good, gaya ng ginawa ni Diotrephes, the members wanted to exercise hospitality, pero pinatigil ni Diotrephes.
If your pastor stops you from doing good, you must look to the chief shepherd. So the evidence must be overwhelming. It must not be based on rumor or gossip or hearsay. The evidence must be overwhelming. Ayon pa kay James Smith, humility is the beauty of the soul. It makes us willing to be nothing, that Christ may be all. Ulitin ko po. Humility is the beauty of the soul. It makes us willing to be nothing, that Christ may be all. Naway tulungan po tayo ng banal na Espiritu upang mapuksa po ang me first spirit. Kailangan ako ang mangunguna. Kailangan ako ang center of attraction. The seed of Diotrephes, sa totoo lang, the seed of Diotrephes is in every human heart. Every human heart has the seed of Diotrephes. Kailangang i-black eye natin ang kasalanan ng kayabangan araw-araw. Remember the term na ginamit ni Paul as explained kanina sa morning sermon? Mortification is described in the book of Corinthians as i-black eye, suntukin ang mata. We must daily blacken the eye of our own pride. And we have the corporate responsibility as a church. Kung ang church ay mag-recognize ng kanilang leaders, hindi po ito popularity contest. It is a spiritual appraisal, biblical qualification. Ayon sa nakatala sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7 and Titus chapter 1 verse 5 to 9, yun ang qualification na hahanapin natin sa isang ministerial candidate. Look for the hospitality of Gaius, not the self-promotion of Diotrephes. At kailangan po natin ang tapang katulad ni Apostle John. We must not be paralyzed by niceness when evil is documented. We must have the courage to bring it up for the health of the body. Naway ingatan po ng ating Panginoon ang pillar of truth from the arrogance of man. Naway bigyan niya ang mga leaders ng mga churches ng puso ng isang servant, ng isang lingkod, ng isang alipin, habang ang congregation ay nag-i-exercise din po ng discernment. Naway walang matagpuang Diotrephes na nakaupo sa trono ng bawat local church. Naway si Kristo lamang po ang preeminent. Naway ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang nakaupo sa kanyang trono. And may the Holy Spirit make us like Gaius, na lumalakad sa katotohanan at namumuhay sa pag-ibig para kay Kristo at para sa mga kapatiran. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, the reason you are not a Christian today is not primarily because you haven't heard enough evidence. Hindi naman dahil kulang ang evidence na narinig mo, kaibigan. It is because, gaya ni Diotrephes, you love to be the first. You want to become the sovereign of your own life. Gusto mo na ikaw ang Diyos ng buhay mo. You want to be the one who decides what is right and wrong, instead of the Word of God deciding what is right and wrong. You want to sit on the throne that belongs only to Jesus Christ. Kung ikaw ay namumuhay para sa sarili mo, ikaw ay namumuhay sa isang napakataas na antas ng treason or katraidoran laban sa King of Kings. Gaya ng sinabi po ni Charles Simeon, isang manunulat. Ang sabi po niya, man is a creature that would fain be a God. Ang tao daw ay isang creature na gustong maging Diyos. Kung ikaw ay mamamatay sa kalagayan ng pagmamataas sa sarili, you will discover that the God who opposes the proud will be your eternal judge. At i-contrast po natin ang kayabangan ng tao at ang humility ng gospel. Samantalang si Diotrephes ay binibida niya ang kanyang sarili. Gusto niyang maging pangunahin sa lahat. Si Hesukristo, na tunay na pangunahin ang lahat,
or pangunahin sa lahat, ay ginawa niya ang kaniyang sarili na last. Ginawa niya ang kaniyang sarili na alipin. Who was in the form of God. Gaya ng binasa natin kanina sa Philippians chapter 2, verse 6 and 7. Jesus Christ, who was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but He emptied Himself. Sabi po dito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kaniyang sarili at kinuha ang anyo ng alipin na naging katulad ng tao. Nung pumarito si Jesus sa mundo, He did not demand a throne in Jerusalem. Tinanggap po niya ang cross doon sa Golgotha. The King of Glory became a servant sa mga makasalanan. At pinasan po ng ating Panginoon ang wicked nonsense at ang violente na rejection ng mga tao upang mabayaran niya ang kaparusahan laban sa kasalanan, kabilang na ang kayabangan ng mga tao na tunay na nagsisisi. The gate to the kingdom of God is a low gate. Ang pintuan sa kaharian ng Diyos ay mababang uri ng pintuan. Hindi ka makakapasok kung ikaw ay nakatindig ng matuwid sa pamamagitan ng self-righteousness mo and self-rule and pride. Repent. Magsisi sa kasalanan. Turn away from the delusion na ikaw ang master ng destiny mo. Ipahayag mo ang kasalanan ng kayabangan. The shirt of pride that has stained everything you do. And believe in the finished work of Jesus Christ, who was humbled for you. If you will stop trying to be the first at aaminin mo na ikaw ay bangkarote na makasalanan, Christ will clothe you in His own righteousness. Kaya meron po ikaw na choice sa gabing ito. Maaring ikaw ay manatiling katulad ni Diotrephes, having your own way now, but facing the judicial silence of Christ later. Or, ikaw ay magiging katulad ng tax collector, na hindi nga niya kayang itingala ang kaniyang mukha sa langit, at dinadagukan niya ang kaniyang dibdib na nagsasabing, God, be merciful to me, a sinner. Huwag mong ipahintulot, kaibigan, ang kayabangan mo, ang magiging executioner mo. Ilagak mo ang korona mo ng kayabangan sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo ngayong gabi. Magsisi sa kasalanan at manampalataya kay Kristo lamang para sa kaligtasan. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Naway nangusap ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe po ninyo. At nawa ipalaguin po ninyo kami sa kapakumbabaan, kababaang loob. Nawa ay tingnan namin ang aming Panginoong Hesukristo kung papaano na ibinaba niya ang kaniyang sarili at sinuot ang suot ng pagkaalipin upang kami ay maligtas. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.